Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgess from the hashtag Walk with Land channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, no, bago tayo mag-umpisa sa ating diskusyon o conversation for this morning or for today, let me just honor our subscribers. They are now 5,000, almost 5,300. Okay, so thank you so much from all over the world. Meron po tayong bawat bansa, bawat continent, meron po tayong subscriber or subscribers. Thank you so much. Okay, so sana po kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa ating channel, mag-subscribe na po kayo so that paraan po tayo, no? May mga content tayong ganito ay lagi kayong updated kaibigan. Guys, no, meron na tayong pag-uusapan for today, no? Ano tayo guys, no? So, kung napapansin nyo, no, nag-iiba na yung landscape talaga natin, no? Landscape natin dito sa ating bansa, no? Ah, meron na po tayong ano, no? Iba na, no? Talagang ibang-iba na, no? So, yung PDP laban, no, dating dominant political party, ay ngayon ay wala na, no? Ibig sabihin ay kukonti na lang sila, no? Baka nag-aano na lang sila sa isang bus eh, something like that, no? Kumbaga, no? Ayun, baka isang bus na lang, no? Ang PDP laban, kumbaga. Alam naman po natin, ang head dyan or lead ay si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay? Kaya lang, ang problema po dyan ay unti-unti na po nawawala. Pero may mga taong hindi po naman siya iniiwan. Okay? Yan. Sino-sino ba ang mga ito? No? Sino-sino po ba ang mga hindi nang iiwan or mga senador, no, na hindi nang iiwan? No? Actually, isa-isahin po natin. No? Ang una po dyan ay yung kapapanalo pa lang. No? Yung number one senator natin noong 2022. Okay? No, 2022, no? Ang number one senator po natin diyan ay si Robin Padilla. Tingin ko nanalo po yan si Robin Padilla dahil po kay Sara Duterte, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at saka sa mga sa PDP laban. Kaya po siya nanalo, no? Nanalo siya at the same time number one siya, no? Hindi po siya magiging number one kung hindi po kila Duterte yan. Kaya malaki po ang utang na loob ni Robin Padilla kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So tingin ko, hindi po yan iiwanan si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay? Ah, si Robin Padilla, no? Posibleng maging vice presidential candidate ito ni ni Sara Duterte pagdating ng 2028. Okay? Yan. Pangalawa, si Bato de la Rosa, no? Ganun din, no? Tung 2016, no? 2019 pala. 2019, mula nung naging Pangulo si Rodrigo Roa Duterte, ay talagang hawak na niya ito, no? Siya nga ang unang naging chief PNP ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay? Kaya noong 2019, after niya doon sa National Bilibid Prison, okay, ang naging po yan, no? Naging kandidato po yan ng senador ng PDP laban, no? Una, akala ko nga hindi mananalo eh. Pero nanalo po yan dahil sa tulong po ni Rodrigo Roa Duterte. Okay? Kaya po, kaya nanalo po yan. Kaya talaga malaking utang na loob din yan ni Bato de la Rosa kay Rodrigo Roa Duterte. Kaya ito ay hindi po iiwanan si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. No? Yung pangatlo po, syempre, sino po ba? No? Kung may katabi si Rodrigo Roa Duterte, ay yan si Bongo, Senador Bongo. Okay? Alam naman po natin, bago po yan naging senador, ay naging special assistant to the president. Kahit saan magpunta yan, no? Nandyan si Bongo, no? Kahit saan magpunta yan, magpunta si Pangulong Duterte, ay nandyan si Bongo. No? Naging senador noong 2019, no? So tatakbo din po yan, no, sa 2025, no? Actually, itong dalawang to, no, ay tatakbo. Ang kulang lang po dyan si Francis Tolentino. Francis Tolentino po, dati po yan Aquino, pero sumapi po yan sa Duterte at nanalo naman po yan noong 2019, no?
magkakasabay po yan tatlong yan. Actually, apat yan eh. Merong isang ano, yung ano, kapatid ay yung taga Mindanao, no? Kalimutan ko lang yung pangalan. Pero sila po ay hindi babaliktad dahil nga po malaking tulong ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanila, no? Yan. Ewan ko lang po yung iba, no? Kasi ang hihintay ko nga po diyan ay magsalita si Pangulong Bongbong Marcos na, ay nako, i-ano na natin ito, no? Pero may nakita ako kanina na inamin ni Trillanes na baka ay inamin or haka-haka ni Trillanes na baka ang oposisyon natin ngayon ay hindi na sila Trillanes, no? Hindi na sila Pinklawan. Okay, si former Vice President Leni Robredo, kundi ang mga Duterte na. Ano? Ano nga po eh, 'di ba? Si Vice President Sara Duterte for the first time, wala po sa set of party, no? Kay Pangulong Marcos, no? Tapos nag-ano po siya, magfa-function po siya as caretaker sa Davao City, hindi po sa Manila. Okay? So dapat po nga sa Malacanang yan or sa Manila, kumbaga para kasi ang center of power or center of the government ay nasa Maynila, no? Anyhow, uso naman po din ngayon mga Zoom meeting, no? Kaya po ganun, no? Kaya po kaya abangan po natin, marami pa pong mangyayari, no? Kung natatandaan nyo, kung nanonood po kayo dito, no, sinabi ko rin po yan dito sa channel natin. Actually, marami po tayong sinasabi na nagkakatotoo, no? Dahil po ina-analyze natin lahat, no? So, 'di ba sabi natin, yung pagsalita po ni Sara Duterte in public, no, ay hudyat na, no? Hudyat na ito ng kanilang paghihiwalay. Okay? Yan. Mukhang ano sa pasensya na po mukhang pinapanigan ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang pinsan, no, based on actions and based on actions, no, based on gestures ba kumbaga, no. At saka siyempre ano na po 'yan, no, talaga pong tuloy-tuloy na 'yan, no. Alam niyo po ba bakit very aggressive and assertive si Speaker Romualdez? Dahil po nga may survey na yung Tangeray survey, no, ano nga 0.4%. Hindi po talaga mananalo yan si Speaker Romualdez bilang Pangulo ng Pilipinas unless otherwise talagang magkaroon po siya ng initiative na magbago, no? Eh, ayun po 'no, so sana hindi na lang siya gumawa ng mga ganitong actions na obvious naman na talagang sila ay yung may gawa, 'no? Dapat po ay talagang nagsilbi na lang sila sa bayan, nagpasa ng batas, okey? Yung mga gano'n kasi legislatures naman sila, 'no? And then nakipag-cooperate sana kay Vice President Sara Duterte tsaka kay Pangulong Marcos, pero at the same time walang siraan, 'no? Hindi natin sisiraan ang bawat isa. Okay, kasi in the first place, yun naman po ang ano natin eh, unit team. Eh bakit po ganito? No? Nagtatanong lang po tayo, no? Okay. Sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Okay, I love you all.